Una-una, magkakaroon po ng 26 na Super Health Center sa probinsya ng Pangasinan at magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Ito pong Super Health Center, pwede po dyan yung panganganak, pwede po dyan yung laboratory, pwede po dyan yung x-ray, minor cases, early disease detection, dyan na po yung primary care ng Universal Healthcare, dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Sawang-sawa na po ako sa mga narinig ko. Kada buwan, kada linggo, water cannon dito, laser at sangkatutak na violation sa mga napagkakasunduan. Ako naman, what is ours is ours. Kung ano po yung atin, ipaglaban po natin. Atin po yun. Pag merong mga online sellers, ng mga smuggled goods. Lugi po ang gobyerno rito dahil di naman sila nagbabayad ng buwis. Makakatulong pa yan sa mga mahirap nating mga kababayan. Pangalawa, kung hayaan natin ito, parang tinotolerate po ng gobyerno ang smuggling. Nananawagan po ako sa ating DTI, aksyonan po ito, hulihin po ito, at kasuhan po itong mga nagbabiolate. At pangatlo, dihado po ang ating local farmers. Remember, unahin natin parati ang ating mga farmers. Dapat po masaya ang farmers, dapat po kumita ang farmers. Sila po yung mga isang kahig, isang tuka na nangangailangan po ng tulong. In fact, dapat nga i-subsidize pa sila pag nalulugi ang ating mga local farmers. Pang-apat, meron tayong Anti-Agricultural Smuggling Law, Republic Act 10845. Apil ako po sa executive, paitingin pong pagpapatupad. Kaya nga tayo may batas, dapat ipatupad. Nananawagan po ako sa lahat ng law enforcement agencies. Ipatupad po itong batas na ito at matigilan itong online selling or online smuggling. No? Pag-proclaim pa lang po sa akin, wala na po akong ginawa kung hindi magserbisyo. Hindi pa ako nakaupo noon. Pagkatapos kong may proklama, pumunta po ako sa Caloocan, sa mga nasunugan. Doon po ako nakipag-boodle fight sa kanila at kumain. At hindi na po ako tumigil dahil yan po ang aking sinumpaang tungkulin sa ating mga kababayan. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya po ng aking katawan at panahon, pupuntahan ko po kayo, makatulong, makabigay ng mga proyekto, makatulong sa mga pasyente at makapag-iwan po ng konting kasiyahan sa panahon ng pagdadalamhati ng mga kababayan natin. Alam niyo, pag nasunugan, back to zero po yan. Gusto namin mapasaya sila. Mamaya, pupunta po ako sa mga nasunugan sa Parañaque at sa Las Piñas. Pag wala kaming trabaho sa Senado, hindi ko po matiis na hindi lumabas at puntahan sila. Bukas, pupunta rin po ako sa ospital, sa NKTI. Ngayon, Super Health Center. 24/7 po ako magtatrabaho dahil ambisyo ko po magserbisyo sa mga kababayan natin. Una-una, magkakaroon po ng 26 na Super Health Center sa probinsya ng Pangasinan. Kasama na po dyan ang season. No? Magka-groundbreaking po ngayong araw na ito sa season Super Health Center dito po sa probinsya ng Pangasinan. At magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Mas maliit sa hospital, mas malaki sa rural health unit. Ito po Super Health Center, pwede po dyan yung panganganak, pwede po dyan yung laboratory, pwede po dyan yung x-ray, minor cases, early disease detection, dyan na po yung primary care ng Universal Healthcare, dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Lahat ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. Panganganak, pwede na dyan. Sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, napansin ko, malalayong lugar, liblib na lugar, yung mga buntis nanganganak sa tricycle at sa jeepney. Ngayon po, with the Super Health Center, ay pwede na po dyan yung panganganak, yung mga minor cases. Ang kinaganda nito, madidecongest yung mga hospital. Dahil dyan na po sila check up, mga minor cases, panganganak dyan na po. So, isang paraan po ito na ilayo natin sa pagkalala yung sakit, early disease detection. At mailapit natin yung serbisyo medikal sa ating mga kababayan through Super Health Center. Sawang-sawa na po ako sa mga narinig ko. Kada buwan, kada linggo, water cannon dito, laser at
sangkatutak na violation sa mga napagkakasunduan. Ako naman, what is ours is ours. Kung ano po yung atin, ipaglaban po natin. Atin po yun. Dapat po ipaglaban natin ito sa anumang paraan. At of course, no, gusto ko po ng sa maayos na paraan, sa peaceful way po na pwede natin gawin ito. Nakikiusap naman po ako sa bansang China na respetuhin naman po sana kung ano po yung atin, ano po yung amin. Respetuhan naman po ito, no? At walang dapat masaktan. Hindi porket maliit lang tayo na bansa ay magpapaapi na tayo. Kilala naman po ang Pilipino na lumalaban. Pero kung may daan po ito sa peaceful resolution, ay idaan po natin sa maayos na paraan. But, ipaglaban po natin kung ano yung atin. What is ours is ours. Atin po yun. Alam nyo, pag meron mga online sellers ng mga smuggled goods, lugi po ang gobyerno rito dahil di naman sila nagbabayad ng buwis. Makakatulong pa yan sa mga mahirap nating mga kababayan. Pangalawa, kung hayaan natin ito, parang tinotolerate po ng gobyerno ang smuggling. So nananawagan po ako sa ating DTI, aksyonan po ito, hulihin po ito, at kasuhan po itong mga nagbabiolate. At pangatlo, dihado po ang ating local farmers. Remember, unahin natin parati ang ating mga farmers. Dapat po masaya ang farmers, dapat po kumita ang farmers. Sila po yung mga isang kahig, isang tuka na nangangailangan po ng tulong. In fact, dapat nga isubsidize pa sila pag nalulugi ang ating mga local farmers. Pang-apat, meron tayong Anti-Agricultural Smuggling Law, Republic Act 10845. Apil ako po sa executive, paitingin pong pagpapatupad. Kaya nga tayo may batas, dapat ipatupad. Kaya nananawagan po ako sa lahat ng law enforcement agencies, no, na ipatupad po itong batas na ito at matigilan itong online selling or online smuggling, no, ng onion dahil ang maapektuhan dito yung mga maliliit na farmers natin. Ang local farmers natin ang dapat nating protektahan, dapat nating suportahan. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa akin. Wala po masasayang na panahon at patuloy po ako magsiservisyo sa inyo. Sa mataas na survey, nakakataba ng puso at nakakawala ng pagod tuwing nakikita mong napapansin ng mga kababayan natin na nagtatrabaho ka. Yun naman po importante rito, nakikita ng mga kababayan natin that you perform and that you do your job bilang inyong senador.